Update po tayo sa investigasyon ng PNP sa pagdukot sa Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman na pinaniniwalaan nga pong patay na at iba pang usaping may kinalaman sa seguridad. Kausapin po natin si Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Mama Connie. Nakausap niyo na ho ba ang asawa at kaanak po ni Elliot Eastman kaugnay po sa impormasyong posibleng patay na nga po siya base po sa pahayag ng isa sa mga naarestong suspect? Nakausap na po at naipagbigay alam na po itong information na ito po doon po sa asawang Pilipina po ni Elliot Eastman po at yung Police Regional Office 19 po ay naiparating na rin po itong information po na ito sa liaison officers po ng US Embassy. However, wala po tayong direktang communication po sa pamilya po ni Eastman sa Estados Unidos po. Okay, pero na-establish na ho ba ng PNP kung ano ho ang motibo ng pagkakadukot po kay Elliot Eastman? Base po sa mga pahayag po nitong mga naaresto po nating suspects ay ang talagang motibo po nila nung una ay talagang kidnapping po at subalit nangyari nga po yung abduction nga po ay nabaril po itong si Eastman nung ito po ay manlaban. Nung siya po ay isinakay na nga po sa bangka po ay nagtamo po kasi ito ng accordingly doon sa mga abductors po niya ay nagtamo po ito ng gunshot wound sa hita po at sa tiyan. At habang sila po ay nagbabiyahe, lulan po ng kanilang bangkang ginamit ay namatay po itong si Eastman kaya nagdesisyon po itong kanya mga abductors na itapon po siya sa dagat po. At during the investigation po sa loob ng tahanan kung saan po siya dinukot, may mga bakas din ho ng dugo naman, ano? Masasabi ho kayang credible, no? Yung sinasabing pahayag na yan ng nahuling suspect? Yung po nga mismo ng kanyang abduction po noong October 17 ay aware naman po yung kanyang asawa at yung kanyang pamilya po nung babae nung ito po ay tumakbo papalabas para sana tumakas ay doon po siya binaril at may mga dugo naman po doon na nakita po during the time ng abduction po. At alam po nung kanyang family po na kanyang kung saan siya nakatira na nagkaroon nga po ng putok doon sa nung nangyari po noong October 17 po yung incident. Okay, just to clarify ma'am, 3 po ang mga suspect na nasa kustodiya na po ng pulisya at ang ilan po ay namatay naman sa enkwentro, tama ho? Tama po ma'am, noong October 27 po ay may isa po tayong naaresto at pagkatapos po noon ay may 3 pong sumurrender at accordingly doon po sa iba pang mga suspects na nakuha po natin ay during the hot pursuit operation ay meron po tayong 3 na supposedly ay may kinalaman dito sa pagdukot po ay namatay po ito sa isang police operation po, 3 po doon. So meron pa po tayong 4 na hinahanap na at large pa rin po hanggang ngayon. Okay, ibig sabihin ba nito maituturing na hong case closed ang pagkawala ni Elliot Eastman? Wala na, sabi niyo 4 pang suspect ang hinahanap no? Well, kung sa parameters po natin ay considered solved na po ito dahil identified po natin yung mga perpetrators, yung iba sa kanila ay nasa custody po natin. Pero hindi pa rin po natin ito tinuturing na sarado na po dahil unang-una nga po ay hindi pa nga po natin nakikita itong possible remains nga po ni Elliot Eastman at syempre may 4 pa po tayong tinutugis na at large pa po. Okay, naituro ho ba kung saang area ho nila sinasabing tinapon yung sinasabing bangkay ni Elliot Eastman at may nagkakaroon na ho ba tayo ng search operations doon sa area? Matagal na po tayo ma'am na nagkakandak po ng search operation doon sa area po, kung mga saan tinapon. Area po kung saan po itinapon po ito dahil malawak po yung karagatan kaya nagtutulong-tulong po ang PNP at iba pa pong security forces para hanapin po itong sinasabi na posibleng pinagtapunan nga po nitong katawan di umano ni Elliot Eastman po. Mapunta naman po tayo sa papalapit na holiday rush, ma'am. Papaano po ito pinaghahandaan ng PNP ngayon? Nakahanda na po ang inyong PNP ma'am sa paglatag po ng seguridad para po sa nalalapit po na holiday season at na-identify na rin po natin yung mga places of convergence including po yung mga firecrackers and community fireworks display and firecracker zone areas para po for purposes po ng ating deployment at more or less initially ay nasa mahigit 40,000 po yung ating i-deploy nationwide po. At syempre bilang paghahanda po, pagdating po ng December 15 ay kansilado na po lahat po ng lead ng PNP to make sure po
na meron po tayong sapat na bilang pagdating po ng mga significant activities nationwide po. Kamusta naman po ang pagbabantay ng PNP sa seguridad ng dalawang pinakamatataas na mga leader po natin sa bansa? Well, alam naman po natin, ma'am, na ang pagdating po sa seguridad po ng Pangulo at pangalawang Pangulo, ang may pinaka-main responsibility po dyan na unit ay yung pong Presidential Security Command. Pero ang PNP naman po ay nagpo-provide po ng augmentation, particularly pagdating sa area and route security. So tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan po natin sa PSC pagdating po sa seguridad ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo po. Marami pong salamat sa inyong update sa amin and advance Merry Christmas. Salamat, ma'am. Good morning po. Yan po naman si Police Brigadier General Jean Fajardo.